Iniisip niya si Rosa at kung nasaan na siya dahil hindi pa rin siya umuuwi ng mga oras na iyon. Pero naisip niya baka isinama ni Michael si Rosa sa kanilang bahay para ipakilala siya sa kanyang mga magulang. Baka natanggap na nito ang sitwasyon nila at doon na lang siya na malagi kaya wala pa siya sa bahay. Kahit na medyo nag-aalala ay yun ang nagpakalma sa kalooban ni Mama Kunching na unti-unti namang matutupad ang mga pangarap ng kaibigan niya. Tumayo si Mama Kunching para uminom ng tubig nang makarinig siya ng katok. Napakalakas ng pagkatok na para bang masisira ang pinto. Sa sobrang pagkataranta ni Mama Kunching ay dumiretso na agad siya sa pintuan para buksan ito at makita kung sino ang naroon. Si Rosa pa lang nakatayo sa labasan, basang-basa, umiiyak at nagmamakaawa ang itsura. Rosa, anong nangyari sa'yo? Sus, basang-basa ka oh. Halika nga dito sa loob. Pero hindi sumunod si Rosa. Sa halip ay lumuhod ito sa harap ni Mama Kunching at hinawakan ang kanyang mga binti. Iyak pa rin ito ng iyak na para bang isang batang nagsusumamo. Ano ba kasing nangyari sa iyo? Sabihin mo sa akin. Diyos ko, nakita ba kayo ni Michael? Magsalita ka, Rosa. Tulungan mo ko, Kunching. Maghanap tayo ng maglalaglag ng batang to. Ayoko nang dalhin tong nasa loob ko. Kay lapit mo, pag-ibig. Litong-lito at sobrang gulat si Mama Kunching sa kanyang narinig. Hindi niya malaman kung anong isasagot niya sa kaibigan niya. Sa kanyang isipan ay maraming mga tumatakbong tanong na naghahanap ng kasagutan. Bakit niya gustong magpalaglag? Ano kaya ang naging resulta ng pagkikita ni na Rosa at Michael? Habang nag-iisip si Mama ay nakaupo na lamang sa sahig si Rosa. Nahalos makuba na sa kakaiyak habang nakahawak sa dalawang kamay ni Mama Kunching. Pumasok ka muna. Magbihis ka kasi basang-basa ka na. Dali na kasi ang lakas ng ulan. Tumitiglat pa. Sabi ni Mama at dahan-dahan namang sumunod si Rosa sa kanya. Pagkatapos magbihis ni Rosa ay pinaupo niya muna ito sa kama nila. Nakayuko pa rin siya at patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Sagutin mo nga ako. Ano bang nangyari? Bakit gusto mo magpalaglag? Hindi sumagot si Rosa at pinabayaan na muna siya ni Mama na manahimik. Pagkatapos ng ilang minuto ay sumagot na rin siya. Ayaw niyang panagutan ang dinadala kong bata. Pumunta ako sa kanila pero binugaw lang ako ng mata pobre niyang nanay na para ba akong asong kalye. Hindi man lang ako hinarap ni Michael. Sinubukan ko siyang tawagan pero ang sabi lang niya sa akin, huwag ko na raw siyang storbohin dahil sa susunod na linggo, aalis na siya papunta sa Amerika, sabi ni Rosa. Hindi niya raw pinangarap na makapangasawa ng isang babaeng gaya ko, na ginawa lang dahilan ng bata para pakasalan siya. Ambisyosa raw ako. Niyakap ni Mama Kunching si Rosa para matahimik ito dahil tuloy lang ang kanyang pag-iyak at paghikbi. Nagsalita si Rosa. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Darating din ang araw na sila ang luluhod sa harapan ko para makahingi ng tawad. Hindi magandang isipin mo ang tungkol sa paghihiganti, Rosa. Babalik niya sa iyo ang gagawin mo. Tama na yung mga ganyang pananalita. Pero hindi pa rin nagpatinag si Rosa. Tulungan mo ko, parang awa mo na. Maghanap tayo ng maglalaglag sa bata. Ayokong ipanganak sa mundong ito ang anak ng demonyo. Umiling si Mama Kunching. Walang kasalanan ng batang dinadala mo, Rosa. Labas siya sa kasalanan ng ama niya kaya wag mo siyang patayin. Mas maganda pa ay umuwi ka na lamang muna ng probinsya niyo. Hindi ako pwedeng umuwi. Alam mo naman kung anong klase ang pamilya ko eh. Kapag nalaman ng mga magulang ko at mga kapatid kong lalaki na buntis ako, manhalagot ako, itatakwil nila ako. Imbis na kayamanan ng dala ko, kahihiyan ang ibabalita ko sa kanila. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko pa ng mga pangarap ko. Ang pangarap kong yumaman. Dito ay nagulat si Mama Kunching sa mga sinabi ni Rosa. Ano ba? Iniisip mo pa rin yan kahit na ganito ang sitwasyon mo? Oo, Kunching. Kung ayaw tanggapin ni Michael ang batang to, pues, hindi ko rin ito tatanggapin. Ayoko sa kanya. Sagaba lang siya sa mga pangarap ko. Sa mga plano ko sa aking buhay. Magiging kahihiyan lang siya sa akin at sa pamilya ko.
Kaya please, tulungan mo ako. Hindi pa rin nagbago ang isip ni Mama Conching kahit na nagsusumamo na sa kanya si Rosa. Huwag kang magpakatanga. Kung may gusto kang sisihin mo ang sarili mo dahil sa maling akala mo tungkol sa relasyon ninyo ni Michael. Hindi ba sinabi ko na sa inyo dati na mag-ingat ka? Pero wala. Hindi ka nakinig. Tapos ngayon yung batang yan ang pagbubuntangan mo. Sa sinabing ito ni Mama ay lalong nagwala si Rosa. Sinuntok-suntok niya ang tiyan niya at lalong umiyak. Hindi. Hindi dapat mabuhay ang batang ito. Walang kwenta ang ama niya. Hindi siya dapat mabuhay. Sinubukan pa rin ni Mama na patahanin siya at sinabihang itutuloy na lang kinabukasan ang usapan nila at baka lumala pa ang disposisyon ni Rosa. Noong sumunod na umaga ay maagang naganda ng almusal si Mama Conching. Maaga din nagising si Rosa, nakaupo lamang sa gilid ng kama. Lumapit siya kay Mama. Ano, sasamahan mo ba ako sa abortionista? Hindi pa ako nasisirahan ng bait para gawin yan, Rosa. Isisilan mo ang batang yan sa ayaw mo at sa gusto mo. Napailing si Rosa. Dugo pa lang to. Ayokong buhayin siya dahil hindi ko ang dalhin si Rosa sa probinsya niya para doon magbuntis at manganak. Palaki ng isang gayon ni Mercy. Dahil doon ay nagpasya si Mama Conching na dalhin na lamang si Mercy kahit na mahirap ang sitwasyon niya. Mabuti na lang at may kapitbahay siyang napag-iiwanan ng bata sa tuwing nasa trabaho siya. Si Aling Joy at pagdating ng gabi ay sinusundunan ni Mama Conching si Mercy kina Aling Joy. Isang linggo, day off ni Mama Conching at laban na siya sa kanyang mga labada habang natutulog ang bata. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang lalaking may daladalang bag. Si Richard pala ang naroon. Ang kanyang dating nobyo. Richard, nandito ka pala sa Pilipinas. Agad na tumayo si Mama mula sa kanyang pagkakaupo sa harap ng batya. Si Richard ang dating boyfriend ni Mama Conching na inakala niya ay nagpakasal na sa Saudi. Wala na kasi siyang narinig na balita rito kaya iniisip niyang nakahanap na ito ng iba. 2 linggo na palang magmula nang umuwi ng Pilipinas si Richard at sa probinsya ito unang tumungo. Pumunta siya sa bahay ni Mama Conching at doon na nalaman niyang nasa syudad ito. Kaya hiningi niya ang address ni Mama mula sa mga magulang niya. Patawarin mo ako, Conching. Patawarin mo ako at hindi kita nakontak ng matagal. Ang akala mo ay nagpakasal ka na eh. Ano pa bang iisipin ko? Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ba nangako tayo sa isa't isa na tayo dalawa lang hanggang sa huli? Napaguntong hininga si Mama. 3 taon, Richard. 3 taon akong walang balita mula sa iyo. Hindi na ako umasang babalik at nawalan na ako ng pag-asa. Patuloy na nagsumamo si Richard kay Mama. Naging sobrang abala lang talaga ako sa trabaho. Patawarin mo na ako, please. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kumusta ka na? Eto, masaya akong makita kang muli. Sa sinabi niya ni Mama ay niyakap siya ng mahigpit ni Richard. Hindi na kita iiwanan kahit kailan. Pangako, magpapakasal tayo. Hinalikan ni Richard si Mama nang biglang may narinig silang iyak ng bata. Dito ay natigilan si Richard at nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nun. Bata? Bakit may bata rito? Kaninong anak yon? Sandali lang ha, pupuntahan ko lang si Mercy sa kwarto para patahanin siya. Aktong papunta na siya nang hawakan siya ni Richard sa balikat para pigilan. Ano ba, Richard? Sandali lang. Kailangan kong i-check si Mercy. Baka kailangan ng palitan ng lampin niya. Sabi ni Mama habang pilit na nagpupumigla sa mahigpit na pagkakahawak ni Richard sa kanya. Along umiyak ang batang si Mercy. Diyan ka na muna. Mamaya na ako magpapaliwanag. At pinuntahan ni Mama Conching si Mercy. Pagkatapos niyang palitan ng lampin ni Mercy, ay pinainom niya naman ng gatas hanggang sa nakatulog ito. 1 oras na naghintay si Richard nang pumasok ito sa kwartong inakalagyan ni Mama Conching. Hindi na siya nakatikis sa paghihintay. Sabihin mo na sa akin kung kanino ang batang ito. Huwag ka nga maingay. Sa sala na lang tayo mag-usap kasi baka magising si Mercy. Matapos niya binagay si Mercy sa una, ay tinilan niya si Richard palabas sa kwarto. Noon sa sala ay hindi nagsalita si Richard.
ay isinilang ni Rosa ang isang batang pupuntahan. Rosa, saan ka pupunta? Aalis na ako. Magpapakalayo-layo. Hindi mo ba kayang tanggapin ang anak mo? Anak? Wala akong anak. Oo, isinilang ko ang batang yan pero hindi ko siya pwedeng tawaging anak. Patuloy lang si Rosa sa paghahanda ng kanyang pag-alis. Hindi ka na naawa kay Mercy? Yun ang sabi ni Mama Conching. Mercy ang pinangalan niya sa anak ni Rosa. Uy, Ang niya hindi naaawa may sa bulaklak kanya. na siya. Ako pa kaya? Sa'yo na yung bata. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa kanya basta aalis na ako. Kung Bulaklak gusto na. mo, sa'yo na yan. Wala akong pakialam. Diba? Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Tama na ang siyam na buwan kong obligasyon sa batang Namunga. yan. Kapag kasama ko yan. Basta salamat na lang. Nagmamadaling sabi ni Rosa. Saan Yun, ka pupunta, may Rosa? bunga na. Kahit saan. Hahanap. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.